Lapu-Lapu skin, bayani ng Pinas. Dati di kayo, tangina, tinasuggest nyo ngayon, Lapu-Lapu, bayani ng Pinas. Eh di nga kayo naniniwalang champion kami. Bayani ng Pinas. Bayani ng Pinas. Nagluloko mo ako ah. Hindi nga kayo naniniwalang champion kami. Ha? Bayani ng Pinas ka dyan. Bayani ng Pinas. Plastic. Ay, sorry. Guys, alam nyo huwag nakatay mambash ng bawat isa kasi nakakasira ng pagkatao yan eh. Yan ang sumisira sa pagkatao ng buong mundo eh, kaya nawawala yung kabaitan sa mundo, legit lang. Pagka hindi tayo nang tatarantado, feeling ko mas lalong gumiginawa yung buhay natin eh. Tatapusin ng M7 nun ni Oheb guys, mag-hook na yun. Oheb sa hook, tingin mo? Anong tingin ko nangyari na talaga next year after na M7, 10 yun na lang. Sorry gago, na-spill agad, tangina naman. Lala. Tatapusin ng M7 nun ni Oheb guys, mag-hook na yun. 10 yun next year, hindi na kailangan explanation. Basta yun na yun. Nagbigay na nga siya Chloe, nanood siya ng hook laro eh. Yun na yung point eh. After M7, sure Oheb to hook na. Abangan nyo na lang, ayaw. Oy, di ako nagsasabi ng... Di ako nagbibitaw ng confirmation guys ha. Di ako nagbibitaw ng confirmation. Ngayon nga kapatid ay inangasan nga nitong Demon Kite itong mga bashers ng Aurora. Ngayong nagkampiyon na nga ang mga ito na kung saan ni-real talk nga nitong ang Demon Kite yung mga panay pangbaba sa kanila noon. Bukod nga dyan, Yawi ni-reveal saan mapupunta itong ang si Oheb. Tama ang sinasabi nitong ang ni Omay Venus sa kanyang sinabi na may magpapahinga dito nga sa TLPH. Si Oheb nga ba talaga ito? Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid, siyempre usap-usapan pa rin ang pagiging kampyon ng Aurora PH na kung saan hanggang ngayon nga kapatid ay hindi pa rin talaga tayo maka-get over dito nga sa pangyayaring yan. Dahil siyempre kapatid, sino ba naman mag-aakala na magkakampyon itong pinagdadoubt nga ng mga Filipino fans dito nga yan sa M7. Ang nakikita kasi ng mga Pinoy fans kapatid na magkakampyon ay itong ang TLPH, pero maaga nga itong nagpaalam. Samantalang itong kupunan ng Aurora kapatid, tuloy-tuloy dito nga sa lower bracket hanggang umabot nga dito sa knockout stage na kung saan ang mga ito nga kapatid ang kauna-unahang kupunan na naghintay dito nga yan sa Grand Finals. Tinalo lang naman nila itong TLPH, SRG at Alter Ego, kaya napunta ang lahat ng yan dito nga sa lower bracket. Sa madaling salita kapatid, ganon kasulido itong ang Aurora dito nga sa M7, kaya ito nga ang pagyayabang nito ang ni Demon Kite dito nga sa mga fans at pagre-real talk nga nito dito nga sa mga bashers ay okay na okay lang din yan. Syempre ganyan naman talaga yung humor nito nga ni Demon Kite. Kung mapapanood mo nga sa kanyang livestream kapatid, ganyan yung humor niya na kung saan kung hindi mo nga masyadong kilala itong si Demon Kite kung paano ito magbiro, abay ma-off ka talaga sa kanya. At kagaya nitong ang ni Domeng kapatid, itong si Demon Kite, deserve nga nila kung ano ang kanilang pinagyayabang ngayon, kung ano ang kanilang sinasabi sa kanilang mga haters, dahil ilang taon din naman sila binash ng mga ito at ngayon lamang sila nakabawi dito nga sa mga bashers. Sana nga kapatid ay tuloy-tuloy na ang pagkuha ng kampyonato ng Aurora. Sana hindi pa dyan natatapos ang lahat. Syempre kailangan pa rin nila magkampyon dito nga sa MPL para patunayan nga kapatid na sila talaga ang pinakamalakas ngayon dito nga sa Mobile Legends. Malay natin 'di ba, at simula pa lamang yan at masusundan pa ng kampyonato itong Aurora, lalo na't na-conquer na nga nila kapatid yung kahinaan nila, ang kahinaan na talunin ang kanilang sarili. Oo, tama ka kapatid,
kapatid na ang kahinaan lang talaga ng Aurora ay ang kanilang mga sarili. Tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, malakas ang Aurora individually. Sadyang sila nga kapatid ay nauunahan ng kaba. Kaya natatalo talaga ang mga ito. At ngayon nga kapatid, nagpapahinga na muna itong ang Aurora. Palapit-lapit na rin yung MPL ha. Ilang linggo na lamang kapatid, alam ko magaganap na ang susunod na season. Kaya nga 'di ba nagkakaroon na ng mga rumor ngayon dito nga sa MPL PH. Kagaya na lamang ng mga binitawang rumor nitong ang ni Coach Bonchan. Itong si Innocent di umano ay mapupunta dito nga sa Liquid PH. Bukod dyan, itong si Oheb sa Honor of Kings na ba? Syempre, hindi rin mawala itong ang si Kiel BJ na mapupunta dito nga sa TNC. Sa ngayon, yan lamang yung nakikita kong pinakamalalaking pangalan. Dito nga yan sa rumor nitong ang ni Coach Bonchan. Hintayin na lamang natin kapatid yung mga official announcement dahil sa kasalukuyan nga kapatid ay mananatiling rumor lamang yan at wala pang ang katotohanan dahil hindi pa nga nagaganap at wala pang ang official announcement ang bawat kupunan patungkol sa mga kupunan na yan. Hintayin na lamang natin kung yan nga kapatid ay matutupad o mananatiling rumor lamang. Bukod nga rito kapatid, ninireveal nga nitong ang Niyawi na kung saan itong si Oheb Di Umano ay mapupunta dito nga sa Honor of Kings. Syempre nung nakaraan nga ay ating nakita itong si Oheb na nanonood ng HOK. Pero paliwanag lang din itong ang ni Oheb nung namataan nga siya ng mga fans ng MLBB na nanonood ng HOK ay sinusuportahan lamang niya ang kanya mga tropa pips dito nga sa Blacklist International dahil may kupunan nga itong Blacklist sa Honor of Kings at yun ang pinanood nitong ang ni Oheb. Pero lumaki na naman ang issue patungkol dito nga sa players ng TLPH na may mawawala na nga sa kanila. Matapos lang naman na maglabas itong ang si Omay Venus ng kanyang opinion patungkol dyan. Ayon dito kay Omay Venus, kung sakaling hindi raw makukuha ng TLPH ang M7, may mawawala daw sa TLPH. Ayon yan mismo sa kanyang narinig. Alam naman natin na minsan ay legit din talaga yung mga chismis na nakukuha nga nito nga ni Omay Venus hindi nagkampiyon ng TLPH. Malamang sa malamang nga nito kapatid, may magpahinga talaga sa player ng TLPH. Sunod-sunod din kasi yung mga tournament na kanilang ang sinalihan matapos nilang magkampiyon sa nakalipas na MPL. Sumali naman sila dito nga sa SEA Games. Bukod dyan, sinundan nga yan ng World Tournament ng MLBB. Syempre hindi naman natatapos sa tournament lang ang kanilang ang sakripisyo. Kahit nga sa kanilang mga pag-iinsayo at pag-scream sa ibang kupunan kapatid, oras nga ang kanilang nilalaan dyan para lamang makakuha ng kampyonato at ang malala ngayon, di sila umabot dito nga sa Grand Finals. Sa madaling salita kapatid, manghinayang ka talaga sa mga sakripisyo ng TLPH. Kaya naman baka may isa o dalawa sa mga players ng TLPH ang magpahinga na muna para dito sa MPL Season 17. Pero kung totoo man ang rumor na kumakalat ngayon na itong si Innocent ay mapupunta sa TLPH, itong si Oheb kung lilipat ng ibang koponan o magpapahinga, kung sakaling magpahinga siya ay wala na siyang babalikan, lalo na kung itong si Innocent ay maging successful dito nga sa TLPH pag nagkataon. Dahil syempre di naman pwedeng nagpahinga tapos anytime ay pwedeng bumalik. Sa madaling salita kapatid, kakibat nga niyan ang risk na kung saan pag naging successful yung pumalit sa'yo, abay hindi ka na nga may ipepwesto pa dito nga sa main 5. At ang pinaka-epekto nga nito, baka itong si Oheb ay malipat na lang ng ibang kupunan. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? Comment mo sa baba. Maraming salamat.